Hello! I am Teacher Aubrey and welcome to my channel. Kung bago ka sa channel ko, I offer here free English learning lessons, activities, worksheets, at iba't ibang mga tips kung paano ka gagaling sa English. Kaya kung ayaw mong mamiss ang anuman sa mga videos ko, please subscribe to my channel and also click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Narito na tayo ngayon sa part 2. Yes, ito ang part 2 or the last part of this 20 subject-verb agreement rules lesson natin. Kung hindi mo pa napapanood yung naunang bahagi nito, narito yung link sa itaas, maaari mong i-click. At kung yung pinakaunang bahagi nito, which is the basic subject-verb agreement rules, yes, the subject-verb agreement basic rule na video, mas mainam na panoorin mo muna yon bago mo panoorin yung naunang bahagi nito at tapusin itong huling bahagi. Nasa itaas ang link, maaari nyo pong i-click. At kung napanood nyo na yung basic rule at itong naunang bahagi nitong 20 subject-verb agreement rules, ano pang hinihintay natin? Simulan na nating talakayin. Okay, now, let's proceed to our rule number 11. For the rule number 11, we have expressions of time, money, weight, and distance are singular even if the form is plural. Okay, so mag-pause tayo ng konti. Dito po sa ating rule number 11, papasok na tayo sa mga measurements. Okay, papasok na tayo ng konti sa numbers. Okay, we have here the expressions of time, money, weight, and distance. Kapag po sa inyong pangungusap ay mayroon kayo nitong mga binanggit na ito, tandaan na sila ay laging kino-consider na singular kahit pa yung form nila ay plural. Okay? Kahit gaano pa sila kalaki. Kahit ano pang oras yan, kahit ano pang halaga, kahit ano pang timbang, kahit gaano pa kalayo, kino-consider yan lagi as singular. Kaya, ang verb dapat lagi dyan ay singular din. Ngayon, tingnan natin itong mga halimbawa. Number 1, 2 years is a long time to wait. Totoo nga naman, no? Parang ang tagal pag naghintay ka ng 2 taon. So, ang ating expression of time rito ay 2 years. Kahit ilang taon pa yan. 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 100 years. Kahit ilang taon pa yung expression of time na yan, kino-consider natin yan na singular, kaya ang gagamitin nating verb ay singular. 2 years is a long time to wait. It's wrong to say 2 years are a long time to wait. That's wrong. Okay? Next example is $1 million. Yan ha, $1 million was given back to the owner. $1 million was given back to the owner. Ang ating subject rito, we have here expressions of money. We have $1 million. So, kahit ilang milyon man yan na dolyar, 100 milyong dolyar man yan, 200 milyong dolyar, o kahit ilang milyong dolyar pa yan, okay? That will always be considered as singular. Okay, kaya ang gagamitin lagi ay singular verb. Ang ginamit natin dito ay was. Hindi natin pwedeng sabihin where. Alright? At was ang ginamit dahil tapos na, naibalik na. Past action na siya, kaya ang ginamit natin ay past tense ng is, which is was. Okay, so tandaan nyo ha, when you are going to use expressions of time, money, weight, and distance, kahit gaano man yung karami, kahaba, katagal, kabigat, kalayo, lagi pong singular iyan. Kahit pa ang kanyang form ay plural, dahil lagi siyang singular, ang verb niya rin dapat na ginagamit natin ay laging singular. Okay, now let's proceed to our rule number 12. For the rule number 12, ito ha, medyo may kahawigan to ng ating rule number 11, pero may pagkakaiba sila. Basahin natin. When the amount of money refers to separate units, the verb is plural. Dito, kapag yung amount na raw nung pera, magfo-focus tayo dito sa amount nung pera, ay tumutukoy na sa separate units or bukod-bukod na unit ng amount ng pera,
doon na mangyayari na i-consider natin siya as plural at gagamitan na rin natin ng plural na verb. Okay, paano po yun, Teacher Aubrey? Tingnan natin itong ating halimbawa. Number 1, 4 25-centavo coins were found. 4 na 25 sentimo ang natagpuan. So, ano mapapansin natin? Ang pinag-uusapan natin dito ay yung 4 25-centavo coins. Okay? Sinabi natin 4, tumukoy tayo sa separate units. Tumukoy tayo sa 4 na pirasong 25-centavo coins. Dahil tumukoy na tayo sa separate units, okay, nung money, ang gagamitin na natin ay plural verb. Ang ginamit natin ay were, past tense siya ng are. Dahil tapos na yung kilos, natagpuan na. Okay? Kapag ganito na po, kapag tumutukoy na sa separate unit, alright, ng amount ng money, that is the only time na i-consider natin yung amount ng money na yon na plural kapag tumukoy na sa separate unit. Let's have another example. Okay? Another example is 50 100 peso bills were added to the budget. 50 100 peso bills were added to the budget. Okay. So, dito sa ating pangungusap, ang pinag-uusapan is yung 50 piraso, 50 piraso nung 100 piso. Okay, so, mayroon daw na 50 piraso ng 100 piso na naidagdag sa budget. Okay? So, tumutukoy tayo dito sa 50. Ang pinag-uusapan natin, yung 50. Separate unit yan. Tumutukoy tayo dun sa 50 piraso and that is plural. Marami. Okay? Kapag ganito po yung gamit natin sa pangungusap, separate unit nung amount ng money, tumukoy tayo dun sa 50 piraso ng 100 piso. Kapag ganyan, plural po iyan. Kaya naman ang verb na ginamit natin is were, past tense ng are, kasi tapos na yung kilos na idagdag na raw sa budget. Okay, hindi natin pwedeng sabihin was. 50 100 peso bills was, mali po. Kasi tumutukoy ka dun sa 50 piraso ng 100 piso. Pero kapag tumukoy tayo sa isang buong amount, gaya dun sa rule number 11 kanina, kapag sinabi natin ano ba ang total ng 100 peso bill kapag 50 pieces, that is, mahina ako sa math, ilan ba yun? 100 times 50, that is, very good, 5,000, yay! Magaling na ako sa math, 5,000 pesos. Okay, kapag sinabi natin 5,000 pesos, okay, kapag binanggit na natin na 5,000 pesos was added to the budget, kapag ganon, yung buong amount ang tinukoy mo, that is the time na babalik tayo sa rule number 11 kanina. Iko-consider siya as singular. Pero kapag tumukoy ka sa separate unit, sa 50 piraso ng 100 peso bill, plural yan. Gayon din naman dito sa ating unang halimbawa. Alright, so that's it. Kayo, gano'n na ba kalaking halaga ng pera yung nahawakan ninyo? Subukan nyo ngang mag-construct ng sentence at make sure na i-apply nyo itong ating rule number 12. O subukan nyo i-apply yung rule number 11. Kung confident na kayong i-share nyo, i-type nyo sa comment section sa ibaba para mabasa rin ng ibang nanonood nitong videos at matututo rin sila mula sa inyo. Alright, let's proceed to our rule number 13. Ayan, rule number 13 na tayo. For the rule number 13, the following words are always plural. Ito raw mga salitang babanggitin ko ay laging kino-consider na plural o marami. So since they are always considered as plural, dapat ang verb na ginagamit sa kanila ay plural din. Maliban na lang, ayan ha, may contradictory part. However, if the word pair or the pair, maliban na lang daw kapag ginamit sa umpisa nila yung salitang the pair of, okay? Kapag ginamit na po yun sa umpisa nitong mga salitang ito, yun lang yung pagkakataon na sila ay i-consider na singular. Okay? Sa ganong pagkakataon, singular verb na rin ang gagamitin. Okay? Bakit? Kasi 'di ba hindi naman lagi kasi silang magkasama eh. Kaya hindi sila maaaring maging singular. Ang pants, pantalon, laging magkasama 'yung sinusuot. Ang scissors, 'di ba? Hindi naman siya magagamit kung yung pair niya lang. So it's always considered as scissors. Magkasama talaga 'yan, magka-partner. Okay?
Let's have examples. Number 1. The pants are torn into two. The pants are torn into two. Okay. Pants is always considered plural, kaya ang ginamit ay are. Plural verb. Are torn into two. Next, number 2. The pair of scissors was placed on the table. Ngayon, eto na yung sinasabi kong contradictory part. Kapag ginamitan na sa umpisa ng mga salitang ito, ng mga subjects or nouns na ito, ng words na the pair of, ibig sabihin, tumutukoy ka lang doon sa kapares niya. Okay? That is the only time na magko-consider natin siya as singular. The pair of scissors, tumutukoy ka lang doon sa kapares nung gunting, yung kabilang bahagi lang. That instance, mako-consider natin siya na singular. The pair of scissors was. Kaya ang ginamit dito ay was. Okay? That is past tense of the verb is. Okay? Pero singular yan. The pair of scissors was placed on the table. Always remember that. Again, let us read our examples. Number 1, the pants are torn into two. Number 2, the pair of scissors was placed on the table. Now, let us have more examples of these kind of words. We have eyeglasses, di ba? Ang eyeglasses, laging magkapares yan kapag isinusuot. We also have jeans, lagi ring magkapares yan. Binoculars, and tweezers. Okay, that's it. Now, let's proceed to our rule number 14. For the rule number 14, certain nouns, though plural in form, are singular in meaning and therefore take singular verbs. Meron daw po tayong ilang mga nouns, okay, na yung itsura nila, pag nabasa ninyo, pag nakita ninyo, pag ginamit ninyo sa pangungusap, plural in form, ibig sabihin, lagi silang may S sa dulo. Okay? Kahit ganun yung itsura nila, kahit ganun sila, laging may S sa dulo. We consider them as singular. They have singular meaning. Always yun. Okay? Since singular yung meaning nila, kailangan ang gamitin ng verb sa kanila ay singular. Ano-ano po ba yan? Tingnan natin. Let's have the first example. We have here, mathematics is my favorite subject. Mathematics is my favorite subject. Ito po yung isang example ng noun na yun. Mathematics. Mathematics, ayan na talaga yung spelling niya. Nagtatapos siya sa letter S. Okay? Pero kahit nagtatapos siya sa letter S, we consider it always as singular. That is a name of a subject, mathematics. Kaya ang ginamit nating verb ay is. Okay? Another is this. The latest news is alarming to the public. The latest news is alarming to the public. The latest news is alarming to the public. So, ang ating pong noun dito na plural in form pero singular in meaning is itong word na news. Okay? News. Okay, news. Here, news, hindi naman natin maaring sabihin na kapag isa lang yung balita, that is new. That's a different word. Ang kahulugan na nun is bago. News is always considered as singular. In this example sentence, ang news natin ay consider siya as singular. The latest news is alarming. Kaya ang ginamit nating verb rito ay is. Okay? Now let us have more examples of those words in which they are plural in form. Lagi silang nagtatapos sa S, pero kino-consider natin as singular. Talagang nagtatapos lang sila sa S, pero singular po ang form nila. Kahit gaano pa karami yung S na meron sa dulo nila, singular po sila. We have statistics. We also have physics. Hindi natin pwedeng sabihin statistic. Hindi natin pwedeng sabihin physics. Mali po yun. Walang ganong salita sa English. Also, we have electronics. We also have economics. We also have politics. Walang salitang politics sa English. It's really politics, okay? We also have aerodynamics, mechanics, calisthenics, okay? Kapag inalis niyo yung S sa mga salitang ito, mali po yun. Walang ganong salita sa English language, alright? And always remember, they are always plural in form. Plural in form sila lagi dahil nagtatapos sila sa letter S, pero nananatiling ang kahulugan nila ay singular. Kaya kapag ginamit sila sa pangungusap, singular verb din ang ating gagamitin sa kanila.
Okay, now let's proceed to our rule number 15. When the word is preceded by a, okay, it takes a plural verb. And when it is preceded by the, it takes a singular verb. So, meron kasi tayong sentences na ganito sa English language. Maaari natin sabihin, a number of students are waiting outside. Kapag po ginamit nyo sa pangungusap ninyo ay a number, it's almost synonymous. Halos kasing kahulugan niya rin po yung expression na many or marami. Okay? So, kapag ginamit nyo a number, okay? A number of girls, a number of boys. Kapag ginamit ay a number, nangangahulugan din niya na marami. So, that is always considered as plural. Okay? Kaya ang ginamit natin ay are. Okay? And then, on the other hand, kapag naman ang ginamit ay the number that is synonymous to only one. Ibig sabihin, tiyak ka dun sa isang yun. May isa lang. Okay? The number of students, may isa lang. The number of students, that is singular. Kaya ang gagamitin ay singular verb. The number of students outside is not recorded yet. The number of students outside is not recorded yet. Kapag naman the number ang ginamit, that is singular. Always remember that kapag ginamit ay a number, that is plural. Kapag the number, that is singular. At laging ang kasunod niya, after nung of, okay, ay laging plural na noun. Hindi nyo pwedeng sabihin a number of student. That's wrong. Hindi nyo pwedeng sabihin the number of student. That's wrong. Always pong plural or may S yung noun pagkatapos nung a number of at the number of. Always remember that. Okay? Now, let us proceed to our rule number 16. Ito, medyo may mahahalong math sa ating subject na English discussion today, pero kaya natin to. Basic lang naman ito. Sige? Okay. When fraction are used, the verb agrees with the object of the of praise. When the fractions are used, the verb agrees with the object of the of praise. Okay, so sa pangungusap natin, minsan hindi maiwasan na gumagamit tayo ng fractions. Ano ba yung mga fractions? Example ay 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4. Yun po yung mga halimbawa, di ba, ng fraction. Kapag gumamit kayo sa pangungusap ng fraction sa umpisa, yung verb dapat ninyo na gagamitin sa pangungusap ay dapat na nag-a-agree doon sa object or doon sa noun pagkatapos ng of phrase ninyo or prepositional phrase na nagsisimula sa of. Okay? Ano po yung halimbawa niyan, Teacher Aubrey? Tingnan natin ito. 1/2 of the cinnamon roll was eaten. By the way, I read cinnamon roll. Nakakain ba kayo ng cinnamon roll? Well, I know for sure na masarap ang cinnamon roll dahil huling kain ko niya nung nagpunta kami sa Baguio City. That was way back 2017. Nung una akong nagtrabaho sa private school, dun kami pumunta nung holiday. At yun na ata yung huling kain ko, hindi na naulit. By the way, it's a good merienda. Masarap. Subukan ninyo. Okay, 1/2 of the cinnamon roll was eaten. Ang atin pong fraction dito ay 1/2. Pag sinabi nating 1/2, tumutukoy yan sa kalahati ng isang buo. 1/2, kalahati. 1/2 ng ano? 1/2 daw nung cinnamon roll or 1/2 of the cinnamon roll. Meron tayo ditong of phrase or prepositional phrase na of the cinnamon roll. Of phrase din ang tawag rito kasi nagsisimula itong prepositional phrase na to sa preposition na of. Okay? Ano yung object ng prepositional phrase na to? Ang object niyan or yung noun after niya ng of the is ito ngang cinnamon roll. And let's consider, sabi daw, kapag daw gumamit ng fraction sa pangungusap, ang verb daw ay dapat na mag-agree doon sa object or doon sa noun pagkatapos ng of phrase. Of the. Ano yung pagkatapos ng of the? We have cinnamon roll. So, pag sinabi nating cinnamon roll, ilang cinnamon roll yon? Isa ba o marami? Well, very good. Exactly. Cinnamon roll is only singular. That is only one cinnamon roll. Kasi hindi naman sinabing cinnamon rolls. So, dahil singular itong roll, cinnamon roll, ang gagamitin natin ay singular verb na was. Bakit po was? Kasi tapos na, nakain na, was eaten. Okay?
Kalahati ng cinnamon roll ay nakain na, was eaten. Was is the past tense of is. Always remember, singular, ang was, past tense siya ng is. Okay? It's wrong to say 1/2 of the cinnamon roll were. Mali po yung were kasi po, we're just talking a cinnamon roll. Okay? Now, let's have another example. 1/5 of the staffs were attending the conference. 1/5 of the staffs were attending the conference. Sa sentence na ito, ang fraction natin ay 1/5. 1/5. Okay? Ang ating of phrase dito ay of the staffs. Okay? Of phrase, that is a prepositional phrase starting with the preposition of. Kaya of phrase din ang tawag sa kanya. Ano yung pinaka-noun after nung of the? We have staffs. And when we say staffs, that is obviously plural o marami. So dahil ang number daw nung object after nung of phrase ang susundin natin kung singular ba or plural ang verb, since we have staffs which is plural, ang gagamitin nating verb sa sentence na ito ay plural. Kaya naman ang ginamit natin ay where. Okay? Where kasi past tense na siya, tapos na. Naka-attend na sa conference. Okay? Past tense yan ng are. Okay? Which is plural. Basahin natin uli. 1/5 of the staffs were attending the conference. It's wrong to say 1/5 of the staffs is attending the conference. Maling sabihin ng is or was kasi nga po, staffs, marami, at where ang ginamit, past tense ng are dahil tapos na yung kilos. Okay? That's it. Again, let's read the examples. Basahin uli natin yung ating mga halimbawang pangungusap. Number 1, 1/2 of the cinnamon roll was eaten. Number 2, 1/5 of the staffs were attending the conference. Kayo nga, subukan ninyong mag-construct ng sentence ninyo applying this rule number 16. Subukan yung palitan yung fraction. 1/2, 2/3, 3/4. Bahala kayo. And then, palitan nyo yung object na ilalagay nyo sa of phrase. And then, magbatay kayo dun sa object or noun na nasa of phrase kung singular ba yun o plural at ilagay nyo yung tamang verb. Is ba o are? Kung tapos na, was ba, where, at ano yung kilos. Okay, subukan ninyo at i-share sa ating comment section sa ibaba. Now, let's proceed to our rule number 17. Ito. These nouns may be singular or plural in meaning. Itong mga nouns daw na ito ay maaaring singular, maaari rin namang plural ang kanilang kahulugan. Ano-ano yan? We have athletics, genetics, politics, gymnastics, and statistics. Teacher Aubrey, sabi kanina, nabanggit mo na yung politics at gymnastics na yan at statistics, di po ba? Pero bakit dito po sa rule number 17, pwede silang singular, pwedeng plural? Sige, tatalakayin ko yan. Hintay lang, okay? Sabi, when the noun refers to an organized activity, kapag daw itong mga binanggit kong nouns na ito ay tumutukoy sa isang organized activity, tumutukoy siya dun sa mismong activity na yon, yung gawain na yon, yung activity na yon, that is the time na i-consider natin siyang singular. Pero kapag yung nouns na ito, alinman sa mga nouns na nabanggit na ito, ay tumutukoy dun sa activities ng individuals o dun sa paggawa ng bawat individual sa loob ng group na yon or to varied activities, that is the time na magko-consider na natin siyang plural. Okay? Parang nakakalito pero hindi po. Tingnan natin itong mga halimbawa. Number 1, gymnastics is very popular among young girls. Gymnastics is very popular among young girls. Ang gymnastics daw ay talaga namang sikat sa mga batang babae. Kahit ako nung bata ako hangang-hanga ako sa mga gymnasts. Gusto ko ring nababali-bali yung mga buto ko. Ano? So, ang gymnastics na salita rito or noun ay tumutukoy dun sa mismong activity. Okay? Dun sa mismong activity na gymnastics itself. Yung gymnastics, okay? Tumutukoy siya mismo doon. Dahil tumutukoy siya mismo doon sa activity ng gymnastics, in this sentence, ginamit siya as singular. Kaya ang ginamit nating verb dito ay singular, which is. Okay? Next, number 2. Ito naman, para makita natin yung difference. Let's read. The gymnastics shown in the field today were outstanding.
The gymnastics shown in the field today were outstanding. Pansinin natin, ang gymnastics dito na noun ay nag-function siya as plural. Bakit? Kasi tumutukoy siya dito sa second sentence natin doon sa individuals o sa mga tao na gumanap ng gymnastics na nagpakitang gilas sa field ngayong araw na ito. Kaya ang ginamit natin dito, dahil plural ang gamit dito ng gymnastics, ang ginamit natin ditong verb ay wear. Okay, wear dahil tapos na yung kilos. Past tense na siya ng are. Okay? Always remember na itong mga nouns na ito, athletics, genetics, politics, gymnastics, statistics, pwedeng singular ang kanilang kahulugan sa pangungusap, pwede rin namang plural, depende kung paano gagamitin. Kapag tumutukoy sa mismong isang organized activity, that is singular. Pero kapag tumutukoy sa bawat isang individual na gumawa ng activity na yon, that is the moment na makukonsider na natin siya as plural. Again, basahin natin, gymnastics is very popular among young girls, and the gymnastics shown in the field today were outstanding. That's it. For the rule number 18, the name of a country is always regarded as singular. The name of a country is always regarded as singular. Sinasabi lang na kapag daw tumutukoy, kapag ang subject natin sa pangungusap ay pangalan ng bansa, kahit pa nagtatapos yan sa letter S o kahit ilang S pa ang dulo ng spelling ng bansang iyon, ng pangalan ng bansang iyon, lagi po natin yung kinukonsider as singular. Okay? Let's have an example. Number 1, Bahamas has beautiful beaches. Bahamas has beautiful beaches. Sino nang nakarating sa Bahamas? Ayan, nababasa ko lang to sa mga aklat o kaya napapanood ang video sa internet or sa TV. Ayan, ang Bahamas po ay nagtatapos sa letter S. Dahil nagtatapos siya sa letter S, hindi nangangahulugan na plural siya. Ano po? Yan na talaga yung pangalan niya. And that is considered always as singular, basta pangalan ng bansa. So, ang ginamit natin dito, gumamit tayo dito ng linking verb. Ang ginamit natin dito ang verb ay has. Has po kasi singular. Kapag plural, have ang ginagamit. Ibig sabihin, mayroon daw magagandang mga beach ang Bahamas. Okay? Always remember that. And another example, ito dapat alam ninyo ito. Okay, so we have Philippines is an archipelago. Philippines is an archipelago. Ibig sabihin ng archipelago, mga pulo-pulo. Mga pulo-pulo. Di ba ang Pilipinas ay pulo-pulo? Bukod sa Luzon, Visayas at Mindanao, may mga maliliit pang pulo. Yun ang bumubuo sa ating bansa. Okay? So, Philippines, kahit ako nung bata ako, actually, nalilito talaga ako sa spelling nito. Aminado ako dyan. Hindi ko kasi alam, hindi ko tiyak, ano ba yung double sa Philippines? Double L ba? Double P? Double N? Nalilito ako dyan. Okay, so, ayan, tandaan nyo, dahil tayo ay Pilipino, dapat master natin ang spelling ng sarili nating bansa. Sa word na Philippines, the name of our country, Filipinos, ang double po dyan ay letter P. Okay? Philippines. At ang name na Philippines, name of the country Philippines, nagtatapos po yan sa letter S. Okay? And that is always considered as singular. Singular po yan, kaya ang ginagamit na verb ay is. Philippines is an archipelago. Maling sabihin na Philippines are an archipelago. Mali po yun. Mali ring sabihin na Bahamas have beautiful beaches. Kasi po, pangalan na yan ng bansa. Parang sa tao, di ba? Yung pangalang Lucas, nagtatapos talaga yun sa letter S, pero wala tayong magagawa. Yun yung pangalan niya. Nagtatapos siya sa letter S, pero considered as singular. Okay, once again, basahin natin yung ating mga halimbawa. Bahamas has beautiful beaches. Philippines is an archipelago. Subukan nyo nga mag-isip ng mga pangalan ng bansa na nagtatapos sa letter S. At gawan nyo rin ng pangungusap, siguraduhin ninyo na ang verb ninyo ay singular. Okay? Kapag nabuo na ninyo, ilagay nyo sa comments section sa ibaba. Now, let's proceed to our rule number 19. Yay! Konti na lang. Kaya natin yan. Okay, number 19 is adjectives used as nouns are considered plural. Yung mga adjectives daw, ano po yung mga adjectives? Yung mga adjectives po ay describing words such as beautiful, handsome. Kapag ginamit daw ang adjective sa pangungusap bilang nouns or sila yung pinaka-pinag-uusapan or subject, kinu-consider yun na plural. Okay? At laging sa umpisa nilalagyan ng word na the. Okay? The. Kaya naman, dahil kinu-consider sila na plural,
ang verb dapat na gamitin din sa kanila ay plural. Let's have here examples. Number 1, the poor are to lend a hand. The poor. Ang ating po rito adjective ay poor. Nilagyan ng the sa umpisa, the poor. Although hindi natin sinabing the poors, ang sagwa pakinggan, that's very ungrammatical. Okay? The adjective is poor. Nilagyan natin the poor. Ang function niya na dito sa sentence ay noun or siya na yung pinaka-pinag-uusapan or subject. Kapag ganyan po, kapag ang isang adjective ay nagfo-function na sa sentence ninyo bilang noun at subject, kino-consider po yan na plural. Okay? Kaya ang gagamitin na verb ay plural. So, we will say, the poor are to lend a hand. Hindi natin pwedeng sabihin, the poor is to lend a hand. That's wrong. Okay? Tumutukoy na kayo dun sa marami. The poor are to lend a hand. Another example. The efficient are what this company needs. The efficient are what this company needs. Okay? So, ang ating adjective dito ay efficient. Yung mga efficient daw ay ang kailangan ng ating kumpanya o ang kailangan ng kumpanyang ito. Dinagdagan natin din ang word na thus umpisa, no? The efficient are what this company needs. So, ang ginamit natin ay plural verb. Kasi always considered ang adjectives na ginawang noun sa sentence. Kapag nag-function ng adjective na noun sa sentence, laging kinoconsider yan na plural at ang verb na dapat gamitin lagi dyan ay plural. Kaya ang ginamit natin ay are. It's wrong to say the efficient is what this company needs. That's wrong. Kailangan laging gagamitin ng plural na verb. At may isa pa, it's just a bonus lesson in this topic. Pansinin ninyo itong the. Teacher Aubrey, kailan po ba dapat banggitin na the at i-pronounce na the ang salitang the? Ano po bang tama? The o the? The answer is parehong tama. Okay? May kinoconsider tayong instance na kung saan dapat ay pinopronounce natin itong salitang ito na the, meron din namang pagkakataon na pinopronounce siya as the. Pansinin niyo dito sa unang pangungusap, sinabi ko na the poor, the poor. At sa second sentence, binanggit ko siya as the efficient, the efficient. Ginagamit po o binabanggit or pinopronounce natin ang salitang the as the. Listen carefully, the. Kapag po ang kasunod na salita ay nagsisimula sa consonant or mayroong consonant sound. Ano po ba yung consonants? Those are the letters na hindi kabilang sa vowels. Okay, we have B, C, D, F, G. Kapag ganun yung sound ng kasunod na salita, ang pronunciation dito ay the poor, the girl, the boy. Pero kapag ang kasunod na salita ay ang initial sound ay vowel sound such as A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Kapag ganun po yung kasunod na salita ng word na the, that is the time na pinopronounce na po natin siya na the efficient, the egg, the elephant. Understand? Huwag kalilimutan yan. Okay, let us proceed again here. Basahin natin yung examples. The poor are to lend a hand. The efficient are what this company needs. Again, try to compose or create your own sentence using an adjective which is used as a noun in the sentence at don't forget na lalagyan siya ng the sa umpisa at ang gagamiting verb ay plural. Okay? Let's proceed to our rule number 20. Collective nouns may be singular or plural depending on whether the individual members are acting individually or collectively. These nouns are company, group, committee, crowd, jury, flock, team. Okay, in this rule number 20, tumutukoy tayo dito sa mga collective nouns. Pag sinabi natin collective nouns, they come in group. Okay? They come in group. Ano yung halimbawa? Meron tayong company, group, committee, crowd, jury, flock, and team. Maaari pong gamitin sila sa pangungusap na singular, maaari rin namang plural. Paano po? Gaya nga ng sabi, makukonsider sila na singular kapag sila ay nag-act collectively, gumagawa bilang isang buong grupo.
Pero mako-consider silang plural kapag sila ay gumagawa individually yung mga miyembro ng grupong iyon. Okay, let's look at these examples. Number 1, the committee is against the plan. The committee is against the plan. Ang komite ay taliwas sa plano. Hindi sila sang-ayon sa plano. Okay, so dito po, ang ginamit nating linking verb dito ay is. Singular. Bakit? Kasi ang word dito na committee, itong collective noun na committee, ay nag-act collectively. Nagtrabaho or nag-function ang committee rito as isang buong grupo. Kaya kinonsider nating singular, okay? The committee is against the plan. That's the meaning in the sentence. Isang buong grupo yung nag-act na committee dito sa ating sentence. Kaya ang ginamit natin ay is. Now, subukan natin paano naman kapag mag-act individually yung members ng grupo na yon. Kapag ganun na po, magiging plural na yung kahulugan ng collective noun. Okay, subukan natin. The committee are of different opinion. So in this sentence, yung committee ay nag-act individually na. Nag-act individually yung bawat miyembro ng committee na yon. Okay? Paano natin nasabi? Kasi itong sinabi na of different opinion. Okay, di ba? Iba't ibang opinion ng bawat miyembro ng committee na yon. In that sense, nasabi natin na nag-act individually yung members ng committee. Kapag ganyan na po, plural na ang ating collective noun. And kapag plural na yung function ng collective noun sa sentence, plural verb na rin ang gagamitin. Kaya dito sa second sentence, ang ginamit natin ay are. Again, let us read. The committee is against the plan. The committee here acts collectively, kaya singular. On the other hand, the committee are of different opinion. The committee here act individually, kaya naging plural na siya. Okay, so I told you, meron lang tayong 20 rules. Pero ito, meron akong additional. Yes, additional na 4 na sa palagay ko ay kailangan nyo ring malaman. Kaya talakayin natin, ano-ano nga ba sila. Rule number 21, in the use of mathematical expressions, the following are accepted. So, minsan, ito hindi ako math major, pero for grammatical purposes na kailangang i-express yung ibang mathematical equation, ito pong mga expressions na ito ay katanggap-tanggap sa mathematics. Ano-ano nga ba sila? Pwede nyo sabihing 7 plus 3 is 10. That's acceptable. 7 plus 3 is 10. 1 plus 2 is 3. That's it. Number 2, 7 and 3 are 10. Kapag ginamitan ng and, are yung gagamitin. 7 and 3 are 10. Ano pa? Pwedeng 1 and 4 are 5. Okay? Another is 5 times 2 are 10. 5 times 2 are 10. 2 times 2 are 4. And another, for the last example, 5 minus 2 is 3. 5 minus 2 is 3. O kaya naman, 10 minus 5 is 5. Okay, so tandaan, kapag gagamit kayo ng mathematical expressions, itong mga ito ay accepted or acceptable. Now, let's proceed to rule number 22. For the rule number 22, titles of books, plays, articles, movies, and the likes, basta tumutukoy sa pamagat, they are always regarded as singular. Lagi po silang kino-consider na singular kahit pa may mga salita dun sa pamagat na plural. O kahit pa yung huling salita dun sa pamagat ay nagtatapos sa letter S. Ano po yung halimbawa? Number 1. In Dreams Begin Responsibilities is a story by D. Schwartz. In Dreams Begin Responsibilities is a story by D. Schwartz. In Dreams Begin Responsibilities ay istorya daw ni D. Schwartz. Sinulat ni D. Schwartz. Okay? So ito po, pansinin natin dito sa pamagat, meron tayong mga plural. Yung salitang dreams at yung responsibilities. Although may mga salitang plural sa isang pamagat, kino-consider natin lagi yung buong pamagat na yon as singular. Kaya ang ginamit natin ditong verb ay is. Okay? Maling sabihin na in dreams begin responsibilities are a story. Hindi kasi
isang storya lang yun di ba? Yun yung pamagat niya. Kaya ang ginamit dito ay is. Another example, Great Expectations. Ayan, ito na nga. Yung pamagat ay nagtatapos sa letter S, yung huling salita. Bagaman nagtatapos sa letter S yung huling salita sa isang pamagat, still kinoconsider po natin yan na singular. Kaya singular verb din ang ginagamit. Great Expectations is a must-read novel. Okay? Great Expectations ay isang nobela na dapat ay basahin. Okay? A must-read novel. Gumamit nga tayo ng a. A must-read novel. Kaya always remember na kapag tumutukoy sa pamagat man ng aklat, ng play, ng article, ng movie, o kahit anong pamagat man yan, may plural man sa spelling, mayroon mang plural words doon sa pamagat na yon, always, palagi pong kinoconsider yan as singular, kaya naman, lagi ring singular ang verb na ginagamit. Again, basahin natin. In Dreams Begin Responsibilities is a story by D. Schwartz. Great Expectations is a must-read novel. Subukan nyo ngang mag-isip, ano ba yung paborito ninyong pelikula? Paborito ninyong aklat? Paborito ninyong article na nabasa ninyo or napanood? Subukan ninyong mag-construct ng sentence, and then make sure na singular ang verb na gagamitin ninyo. I-share nyo sa ating comment section sa ibaba para malaman ko. Ano nga ba yung mga favorite ninyo? Okay, now let's proceed to our rule number 23. For the rule number 23, names of organizations take a singular verb when the whole organization is referred to, and the plural verb when the members are referred to. Kahawigan din po ito actually ng atin pong rule number 20. Ano po? Tumutukoy naman ito dun sa organization. Pangalan ng organization. Okay. So ito po, kapag daw ang pangalan ng isang organisasyon ay tumutukoy dun sa isang buong organisasyon na gumawa ng kilos, kino-consider po siya as singular. Kaya singular verb din ang ginagamit. Pero kapag daw yung organization ay tumutukoy sa bawat miyembro nun ng organisasyon, that is the time na magiging plural siya at gagamitan na rin ng plural verb. Let's look at the example. Number 1, Lopez and Sons is a successful organization. So obviously, dito sa pangungusap na ito, itong organisasyon na Lopez and Sons ay tumutukoy siya sa isang buong organisasyon na sinasabing matagumpay raw na organisasyon. Okay? So, dahil siya ay singular, nag-function siya as a whole organization, ang verb natin dito ay singular, is. Okay? Lopez and Sons is a successful organization. It's wrong to say Lopez and Sons are a successful organization. Isang organisasyon lang siya Okay? Another, ito naman, dito naman sa pangungusap na ito, itong organization na Lopez and Sons ay nag-function na siya in which tumutukoy sa bawat miyembro ng organisasyon. Example, Lopez and Sons are holding a 2-day annual meeting. Dito sa pangungusap na ito, itong organisasyong Lopez and Sons tumutukoy na doon sa function o tumutukoy na doon sa pagkilos ng bawat individual na miyembro, na kung saan sila raw ay nagsagawa ng 2 araw na annual meeting, 2 araw na taunang pagpupulong. Okay? So, dahil nga tumukoy na doon sa individual member ng organisasyon, plural na siya, kaya ang ginamit natin ay are. Okay? Once again, basahin natin. Lopez and Sons is a successful organization, and Lopez and Sons are holding a 2-day annual meeting. And last one, second to the last rule, number 24, if a sentence begins with the expletive it, the verb is always singular even if the subject that follows the verb is plural. Kapag daw po ang sentence natin ay nagsisimula sa expletive na it, okay, sa salitang it, ginagamit kasi itong it na to para mas stress mo, magbigay ng diin dun sa gusto mong tukuyin talaga sa pangungusap. Okay? Pero maaari mo ring hindi gamitin, pero kung nais mo magbigay ng diin dun sa gusto mong tukuyin sa pangungusap, nagdadagdag tayo ng expletive na it sa umpisa. Okay? Ano po
ang ibig sabihin. Kapag daw ginamitan natin ng expletive na it, ang sentence natin nag-uumpisa sa word na it, yung verb daw natin ay laging singular. Okay? Kahit pa ang kasunod na subject noon ay plural. Ano yung example? Number 1. It is the schools which must assume the responsibility. Ito yung expletive na it. Inumpisahan natin yung pangungusap sa it. Kapag po ganyan ang umpisa ng pangungusap, ang kasunod lagi na verb ay singular. It is. It's wrong to say it are. Obviously, that sounds so awkward kasi nga po mali. It is the schools which must assume the responsibility. It is. Okay? Another example. It is us who must take care of the environment. It is us. Pansinin natin. Dito po, ang kasunod ng is ay schools. Marami. Pero hindi natin sinabing it are. Kasi po, i-consider natin yung it. Okay? Yung is ay tumutukoy siya dun sa it. Hindi natin pwedeng sabihin it are the schools. Obviously, that sounds awkward dahil mali. Kahit pa plural po yung subject na kasunod nung ating expletive, still, singular po ang laging gagamiting verb. Okay? Dito rin, it is us. Ang us po ay plural, pero hindi natin pwedeng sabihin it are. Dahil lang is, nagdepend siya dun sa it. Okay? It is the schools, it is us. Alright? So, that is. Again, basahin natin ang ating examples. It is the schools which must assume the responsibility and it is us who must take care of the environment. And now, let us have the final rule. For the final rule, always remember. Always. In the morning, at noon, in the evening, laging yung tandaan, ilagay sa puso at isipan. Ang final rule natin, laging tandaan na tanging ang subject lang ang nakaka-apekto sa ating verb. Only the subject affects the verb. Kung singular ang subject, singular ang verb. Kung plural ang subject, plural ang verb. Itong mga tinalakay kong rules dito sa ating subject-verb agreement lesson na ito yung mga dahilan kung bakit tayo nalilito sa kanila. Pero laging tandaan, tanging ang subject lang ang nakaka-apekto sa verb. Only the subject affects the verb. Nothing more, nothing less. Marami ba kayong natutunan? Nakakatuwa. Kung marami kayong natutunan, muli iniimbitahan ko kayo na isubscribe ang aking channel. Click the subscribe button below, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang videos. At ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit or short quiz para ma-check kung hanggang saan yung naabot ng pangunawa ninyo o kung gaano kalalim ang naging pag-unawa ninyo sa ginawa kong talakayan. You may stop or you may pause this video for a while and then answer. Don't forget to share your answers on the comment section below. Number 1. My sister and my brother live in Davao City. Number 2. Either the man or his friends knows or know the answer. Number 3. 3 weeks is or are a long time. Number 4. The news surprises me today. Number 5. Each student and teacher was or were aware of the difficulty. Pause the video for a while for you to answer this. Number 6. A car and a bike is or are my means of transportation. Number 7. Social studies is or are my favorite subject. Number 8. Mumps is or are a viral disease. Everyone looks happy and contented. Number 10. Several people observes the earthquake drill. Pause this video for a while for you to answer. Don't be shy to share your answers on the comment section below. And now, let us reveal the answers.
Number 1, my sister and brother live in Davao City. Sister and brother. Okay? They are already plural. So we need to use live. Next, either the man or his friends know the answer. We have here two subjects. One is singular, one is plural. Man is singular, friends is plural. But since friends ang mas malapit sa ating verb, and that is plural, kaya ang verb natin ay plural. Walang S, base form. No. Okay? Number 3, 3 weeks is a long time, so it is an expression of time. 3 weeks, kahit gaano pa kahabang weeks yan, 3 weeks, 4 weeks, 100 weeks. Still, that is considered singular, kaya ang ating verb ay is. Number 4, the news surprises me today. So, ang news, plural in form but singular in meaning, kaya naman, ang atin pong verb ay surprises. Number 5, each student and teacher was aware of the difficulty. So, gumamit tayo ng each, kaya naman ang ating verb ay was, past tense of is. Okay? Next, number 6, a car and a bike are my means of transportation. Okay, so may dalawa tayong subject dito, isang car, isang bike, pinagdugtong gamit ang conjunction na and, so that will be considered as plural. Kaya ang gamit na nating verb ay are. Number 7, social studies is my favorite subject. So itong social studies is a form of noun na always plural in form pero singular meaning. Yun lang talaga yung pangalan niya at nagtatapos siya sa letter S. Gaya ng mathematics, statistics, pero that is always considered as singular, kaya ang ating verb ay singular, which is. Number 8, mumps is a viral disease. Mumps is a name of disease, okay? Mumps. Since, kahalintulad lang din to ng number 7, plural in form, nagtatapos sa letter S. Hindi natin pwedeng sabihin mump, walang salitang mump. Nagtatapos lang talaga siya sa letter S, pero considered yan as singular, kaya ang verb natin ay is. And number 9, everyone looks happy and contented. So, ginamit natin ang subject na everyone. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, kapag everyone gumamit ng subject na yan, ay lagi po yung considered as singular, kaya ang ating verb ay singular, which is looks. And number 10, several people observe the earthquake drill. Always remember na kapag ginamit po ang pronoun, indefinite pronoun na several, that is plural. Okay? Several people observe. Observe po ang ating verb. So that's our quiz for today's lesson. Naka-perfect ka ba? Sino naka-isa hanggang 2 mali? Still, congratulations! Ibig sabihin ay naunawaan mo ang ginawa nating talakayan at para mas ma-master mo pa itong topic na ito, maaari mong ulitin ang video na ito magiging unang bahagi ng ating subject-verb agreement discussion. Maaari mong ilagay sa comment section ang mga sagot mo para makita ko kung sino yung mga nakapag-participate o kung sino yung mga naka-perfect ang score. And also, maaari nyo rin ilagay yung mga topics na gusto yung talakayin ko sa susunod kong videos na sa palagay nyo ay naguguluhan kayo, nahihirapan kayong unawain. Narito lang si Teacher Aubrey para tulungan kayo. And now, let us have our shout-out time! Una po sa lahat ay nais kong magpasalamat sa lahat ng patuloy po na nanonood sa aking channel. At gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, patuloy pa po tayong dumadami dito sa aking pong YouTube channel. It only means na marami po talaga ang nais matuto. And I really love to show how much I appreciate you for watching my videos and from reading all your comments. Lalo po akong namomotivate to think of new topics para po may maituro po ako sa inyo sa bawat pag-upload ko po ng video. Unahin na po natin si ito, Buhay Canada. Sabi niya, Ma'am Aubrey, pa-shout out please. And thank you, Ma'am. Sobra po akong natututo sa mga topic mo. Lagi akong nanonood. Thank you. Ayan, marami ring salamat.
Buhay Canada. Next naman ay si Richard Martinez. Ito yung mga nagre-request na magpa-shoutout. Isa-shoutout natin. Richard Martinez, hello sa'yo. Sabi niya, grabe, ang galing niyo po magturo, Teacher Aubrey. Professional na ako pero I keep on watching educational videos like yours. I haven't taken this subject seriously during my school days. I have been taking down notes all the time. Wow! Nagtitake down notes pa po talaga kayo. Pa-shoutout po ako next time, Teacher Aubrey, ha? God bless po. Ayan ha, shoutout na kita, Richard Martinez. God bless din sa'yo. And patuloy mo nawang subaybayan ang mga next videos ko pa. Next naman ay ito. Pangatlong beses ko na ata siyang isa-shoutout. Okay, shoutout ulit natin si Edmond Cometa. Sabi niya, Teacher Aubrey, thank you so much sa YouTube channel nyo. Sa dinami-dami ng mga learning, ng may mga learning English sa YouTube, ang inyong YouTube ang napili ko o nagustuhan. Maganda kasi, detalyado, kumbaga sa pelikula ay box office. Thanks, Teacher Aubrey. Paminsan-minsan pa-shoutout naman. Stay safe and God bless. Ayan ha, maraming beses na kitang sina-shoutout ha. Thank you dahil na-appreciate mo. Alam nyo, I also appreciate other English teachers who teach through YouTube. Bakit? Kasi hindi po biro yung ginagawa namin ito kasi magpe-prepare kami ng lesson, i-video, i-edit, saka i-upload para may maibahagi kaming kaalaman sa inyo. Kaya, I appreciate kung na-appreciate nyo yung ginagawa ko, and if you also appreciate what other English teachers do on their channel, that's also a good thing. Maganda po kasi na marami kayong reference. Hindi po ba? Kahit naman ako, pag may gusto akong hanapin sa YouTube, iba't ibang video yung pinapanood ko para marami akong reference. Ang kagandahan nga lang, di ba? Meron talaga tayong, kumbaga, dun tayo mas komportable pag pinapanood natin yon. Yun yung paraan na mas gusto natin. Ganun po iyon. Okay? Next naman ay ito. Sabi niya, si It's Me, Bea Andrea Solima 18. Sabi niya, pa-shoutout po, Ma'am Aubrey. Ito, si Bea Andrea. Chinat niya pa talaga ako sa Instagram niya. Napakasipag mag-aral na bata. Hello sa'yo, Bea Andrea. At lagi ka nawang manood pa ng mga videos ko. Next naman ay si Bro Eric Tenorio, SGC TV. Ayan, shoutout sa'yo. Sabi niya, thanks po ma'am. Shoutout po to your next video. Ayan ha, shoutout na kita. Next, i-shoutout natin si Papa Mike. Hello sa'yo, Papa Mike. Ang sabi niya, wow, perfect ako, ma'am. Next video, ma'am, ibang modal verb naman, ma'am, ha? At dahil naka-perfect ako, ma'am, kailangan may regalo ako. Ang i-shoutout mo ako. Hehehe, joke. Pero ma'am, napakagaling mo magturo, ma'am. Nakakainggit ang mga pronunciation mo, ma'am. Abangan ko next video mo, ma'am, ha? Salamat. Ayan, ha? I-shoutout na kita, Papa Mike. Yun yung regalo ko sa'yo, ha? Marami ring salamat. Next naman ay i-shoutout natin si John Lino Guardiana. Sabi niya, maraming salamat po sa pagtuturo. Ang dami ko pong natutunan. Favorite subject ko po talaga is English. Wow, kakasundo tayo. Favorite ko rin kasi talaga ang English. Okay, next naman, i-shoutout natin si Cindy Aspie. Sabi niya, thanks ma'am, you are so beautiful and talented. Nax, maraming salamat po. Paki-shoutout naman po ako, Cindy Aspie. Ayan ha, shoutout sa'yo Cindy Aspie from Holosulu. And also sa lahat ng mga taga Holosulu, shoutout po sa inyo dyan. Next naman, i-shoutout natin si Simi Kem Lo. Mahaba eh. Simi Kemlo. I don't know po kung yan yung tamang bigkas. Sabi niya, hi ma'am, Aubrey. Ang galing mo pong mag-pronounce. Idol with heart. Pa-shoutout po sa next video, ma'am, from Bantayan Island. Ayan ha, shoutout sa iyo, Simi Kemlo. Ayan, and also sa lahat po ng mga taga Bantayan Island. Parang pag sinabing Bantayan Island, parang malayo. Saan bang bahagi ng Pilipinas yan? Ayan po, ingat po kayo lagi dyan sa Bantayan Island. Next naman ay i-shoutout natin si Melan Family Vlog. Sabi niya, thanks for sharing, Ma'am Aubrey. Hope you shout out me next on your videos. Stay safe and God bless. Ayan ha, shoutout kita Melan Family Vlog. Okay, next naman, i-shoutout natin si Lala G. Sabi niya, parang ang sarap mag-aral uli kung ganito kagaling ang magtuturo. Hi po, Ma'am Aubrey. Nakasubscribe po kayo sa 2 accounts ko. Wow, 2 account. Salamat po Para pag nalobat ang isa, meron pang isa. I am a DH
54 years old and still willing to learn. Ayan, sabi ko po sa inyo, lagi kong sinasabi, wala po talaga sa edad yan. Thank you po sa effort and God bless po. Marami rin pong salamat na appreciate niyo po yung effort ko. Ingat po kayo palagi dyan. Next naman, i-shoutout natin si Mary Grace. Sabi niya, "Hi, Aubrey. First time ko mag-watch sa'yo from Singapore." Ayan, kumusta po kayong lahat dyan sa Singapore? Napawaw ako at relate sa lesson mo ngayon. Salamat sa additional knowledge. Ang linaw-linaw mo mag-deliver ng content at buong-buo ang tono. I love it. Ayan, marami pong salamat, Miss Mary Grace. Mag-iingat po kayong palagi dyan sa Singapore. Next naman, i-shoutout natin si Melinda Coide. Sabi niya, "Madam Aubrey, first time kita napanood. Lahat gagawin ko tong tinuro mo. Thanks, teacher. Watching from Japan." Ayan, kumusta po kayong lahat dyan sa Japan? Mag-iingat po kayong palagi. Aabangan ko uli ang next vlog nyo. Maraming salamat, Melinda Coide. Next naman, si Roger Cepeda. "Hello po sa'yo dyan." Sabi niya, "Nice penmanship, ma'am." Ayan ha. Penmanship ko talaga yung napansin niya. "Nice penmanship, ma'am. Pa-shoutout po from Saudi Arabia." Very well said po, Ma'am Aubrey. Ayan, maraming salamat, Roger Cepeda. Mag-iingat kayong palagi dyan sa Saudi Arabia. Sabi pa, mula pa rin sa Saudi Arabia, sabi ni Rama Mala, "Ma'am, ang ganda po ng boses niyo. Pwedeng pang flight attendant po. Pa-shoutout lang po from Saudi Arabia." Ayan ha, sinoutout na kita. Mag-iingat po kayo lagi dyan sa Saudi Arabia. Rama Mala. Ayan. Shoutout din natin si Lourdes Macrae. Sabi niya, "Watching you from New York, madam." Hello po. Mag-iingat po kayo lagi dyan sa New York. And lastly, shoutout natin si Amare Studemiri. I don't know. Hindi ko alam kung yan ba yung tamang bigkas dyan. Pero i-shoutout natin siya dahil ganyan. Ngayon lang ako naka-receive ng ganitong kahabang comment sa akin pong YouTube videos. And well, kung ganyan kahaba, feeling ko nagsulat siya ng essay, talaga namang mapapansin ko, kaya nireplyan ko siya. I really said thank you and nag-reply uli siya. And his real name is James Lyle Nacion Padrelanan. Shout out sa'yo, maraming salamat. Sobra kong na-appreciate yung ginawa mong pagbabahagi kung paano mo inirelate yung binigay kong tips sa mga karanasan mong pansarili. I really appreciate that. And to everyone na nais pong marinig ang pangalan nila, na ma-shoutout dito po sa ating learning videos tuwing matatapos ang aking videos, huwag po kayong mahiya na mag-request. At of course, write your answers, your request on the comment section below para po sa mga susunod na videos, kayo naman po ang aking mababasa ang pangalan. Maraming salamat po. I'm very happy to share this learning with you hanggang sa mga susunod pa nating pag-aaral. Bye for now!